Ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siya, sorry ma'am, alam nyo, paano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nang paalam sa'yo. Sasabihin ko na, naman, sige manig. Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo? Para siyang matuwan. Ganyan na lang. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Uy, kadyo lang ba? Seryoso, seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipa-file na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko sinadya yun. Kayo lahat, kailan ng sedition. Kayo dyan, may kaso na kayo bukas. Wait na. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming kaming tatlo lang yun pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap, silang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istoryano. So ako dito, anak, kuya maning, in English, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao
Ibang tao, si BBM. Ibang tao, si Amy Marcos. Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko ba. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon, may pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Pa? Yan yung unang. Lagi na lang tayo, bangag. Sorry, ma'am. Dampupudol. I'm sorry, ma'am. Kasi na masabi ko, okay lang. Alam nyo, yung bangag na yan, hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Oo. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Unsa man sa to, akida. Di ba? Oo. So, hindi talaga ako natawanan, tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagtawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko, ma'am. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Humindi yung wala naman ako sinabi na pangalan. Oh, talaga. Alam nyo, may malaki bang kulungan ang Maynila para sa atin lahat? Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Nakulong na. Humindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, diba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan nyo muna.
Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa,